ng pagkabuhay o Easter Sunday. Pero wag po kayong mabahala dahil by Sunday naman po magbabalik po ang programming ng DZMM. Makakasama nyo na pa rin ulit ang mga DZMM anchors and reporters by Sunday. Pero sabay-sabay po tayong magdasal at mag-ayuno ngayong Holy Week na panahon po nating lahat. Sa oras po na 7:38, partner, punta na tayo sa ating discussion dahil yung binanggit mong item kanina, yung tungkol nga doon sa impeachment case ni VP Sara May Development. May nag-file sa Supreme Court na kanyang mga abogado. Pero ang lumalabas, hindi raw alam ng Vice Presidente. Hindi raw siya nakonsulta. Pwede ba yun? Kuha tayo ng reaksyon at ng observation mula po sa isang independent policy analyst at constitutionalist, senior research fellow ng Ateneo Policy Center ng Ateneo School of Government. Suki natin ito si Attorney Michael Henry Yusinko. Attorney, welcome back po sa DZMM. Good morning, Christian and Katrina. Good morning! Good morning sa inyo, Christian and Katrina, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa nyo ngayon. Maraming salamat, Attorney. Siguro hingan lang po namin kayo ng observation ng inyong pong pananaw tungkol nga po dito sa development sa impeachment case ni VP Sara. Is it really possible na ikaw as a client, hindi mo alam ang mga kilos o gagawin ng mga abogado mo sa kaso na kinakaharap mo? Imposible, no? Napaka-irregular nun. No? So, yung petition na inakyat o hinain sa Korte Suprema ng mga quote-unquote abogado ni Vice President Duterte, which is disputable, no? If you look at the records, I think it's an abuse of or misuse of the judicial remedy of certiorari. It's a misuse or abuse of legal processes, no? So hindi regular yung ganun mga pangyayari. Opo, at itong mga abogadong pinag-uusapan natin, hindi lang sila basta mga abogado, mga kilalang kaalyado rin po siya ni VP Sara. Although we understand na hindi naman talaga sila parte noong legal team mismo ni VP Sara. Yes, as it appears now, Christian, they do not represent Vice President Duterte in the petition, right? And yet, yung petition, yung subject matter ng petition, relates personally to Vice President Duterte. So, nakikita mo na dun yung irregularity, di ba, na merong mga petitioners, ang pinag-uusapan nilang bagay dun sa petition nila ay isang tao na walang connection sa kanila, technically speaking, when it comes to that petition. So, yung ganon, hindi pwede yun eh. Hindi pinapayagan yun sa rules of court. So, that's why ang description ko is, first, it's irregular, and second, it really looks like a misuse or abuse of judicial remedies and legal processes. Attorney, habang hindi pa po nagdedesisyon yung Korte Suprema, pwede pa naman sigurong magtuloy-tuloy yung House Justice Committee, no? Hanggat wala pang resolution o decision na inilalabas yung mga mahistrado. Oh yes, Katrina, no? Unless the Supreme Court issues a TRO and then or an injunction, dapat tumuloy yung Committee on Justice sa trabaho nila, no? There is no reason for them to stop. Yun na nga lang, unless sabihin ng Korte Suprema, tumigil muna kayo via a TRO and then later on an injunction, then doon lang sila titigil. But other than that, they must proceed with the work that they're doing now. Attorney, ipaliwanag lang po natin dun sa ating mga manonood at dun sa mga nakikinig sa atin. Ito pong Kongreso, magsasara na po, malapit na pong matapos yung first regular session ng 20th Congress. Makakaapekto po ba yun doon sa impeachment proceedings kung hindi po nila matatapos, o pwede rin po ba nila tong ituloy doon sa second regular session ng Congress na magbubukas nung araw ng SONA sa July? Pwede, no? Yan yung, kumbaga, the direct answer to that. Kasi yung ginagawa ng Committee on Justice ay hindi ito part of their legislative function, no? Yung ginagawa ng Committee on Justice is another function, which is yun nga, yung kanilang katungkulan na kapag
meron silang natanggap na impeachment complaint, kailangan nila itong imbestigahan, kailangan nilang maghanap ng ebidensya to determine probable cause to impeach. Kasi kung wala silang mahanap na ebidensya, then hindi nila dapat i-impeach yung taong gustong i-impeach, no? So hindi ito sakop, kumbaga in simple terms, itong trabaho nila, hindi ito sakop doon sa sessions na pinag-uusapan natin when it comes to the legislative function of Congress. Okay, attorney, sabi po nung ilang mga kritiko, ito daw ay delaying tactics. Usually, lagi na lang daw ganito yung ginagawa nung kampo ni Vice President Sara Duterte, nagfa-file ng mga iba't ibang petisyon para maantala yung proceedings. Kayo naman ho, how would you describe, paano nyo ho ilalarawan yung defense strategy ng pangalawang Pangulo? I wouldn't call it delaying tactics, no? Kasi sabi ko nga kanina, hindi dapat ma-delay, no? Kumbaga, madi-delay lang to kung mag-issue ang Korte Suprema ng TRO. But hanggat wala yon, tuloy-tuloy dapat yung trabaho. Pero sa tingin ko, ang ginagawa ng panig ni Vice President Duterte is, kumbaga, tinatapon yung usapan sa political arena eh. Right? Imbis na ang pinag-uusapan lang natin ay yung kaso mismo, yung impeachment case mismo, which is confined doon sa rules ng House at of course yung Constitution natin, yung usapan natatapon sa political arena, meaning to say, nahahaluan ng pamumulitika, nahahaluan ng mga samot-saring drama. Na, to be fair, hindi lang naman yung panig ni Vice President Duterte ang gumagawa nito. Kahit mismo yung mga mambabatas, no, natin, gumagawa rin ito. Diba? They are making it into a political spectacle. No? Yun, dadating ka sa session na may dala ka pang piatos at nakalagay sa Mary Grace na lalagyan. Di ba? That is making it a political spectacle. So, I think yun yung overall or broader strategy on both sides, I think, na itapon itong usapin na to sa political arena at ang mananaig na usapan ay yung mga drama, yung mga sound bites, yung mga insulto. So, in other words, tayo magkakaroon tayo ng bardagulan, bangayan, and then natatabunan yung mga totoong problema na involved dito sa impeachment complaint na to, which is corruption, institutional breakdown, and also the loss of public funds. No? So yan yung natatabunan kasi right now, ang pinag-uusapan natin, yung mga drama, yung mga sarswela. Ang daming theatrics na na-divert yung attention ng publiko doon sa mismong point kung bakit ka ba merong dinidinig na impeachment case. Kasi syempre, kanya-kanyang gimmick din yung bawat panig. Pero attorney, itong i-final na petition sa Supreme Court, magiging beneficial ba to kay VP Sara o baka makasama rin po sa kanya dito sa kinakaharap niyang impeachment case sa Kongreso, considering na yung mga nag-file naman ay hindi naman niya talaga mga abogado, mga nagbibigay lang po ng suporta sa kanya, mga kaalyado lang po niya? Ang sagot ko sa iyo, Christian, is I lean towards na hindi ito magiging beneficial. No? Kasi nagkakaroon ng pushback at least from people like us, no? Na nakikita natin na mukhang hindi tama yung ginagawa. Right? Obviously, sa mga supporters niya, kumbaga, this will be used as their content, no, sa kanilang campaign online, and of course yung kanilang pagkonbinse sa sarili nila na ito yung naratibo na dadalhin nila towards 2028. Pero sa tingin ko, nakikita naman ng karamihan ng mga mamamayan natin na hindi yata tama ito, no, hindi ito regular, hindi ito naaayon doon sa kung ano yung dapat ginagawa
ng Kongreso, ano yung dapat ginagawa ng mga public officials natin. So, on one hand, it can benefit her in terms of, galvanizing and kumbaga bigyan ng hope yung kanyang mga supporters, but I think it's going to backfire kasi nakikita ng taong bayan or karamihan ng mga taong bayan na hindi yata tama ito. Opo. Kaya ako po natanong yun, attorney, kasi kanina may interview nga kay VP Sara, I think yesterday yun, na inamin nga niya na hindi naman siya nakonsulta, kumbaga parang dinidisregard niya itong petition na ifinay ng kanya mga kaalyado. Pero syempre at the same time, attorney, kung sakaling ang Supreme Court naging iba ang ihip ng hangin, pinabura nila yung petition, magiging beneficial yun para kay VP Sara kasi maaaring maglabas ng TRO. Of course, that's correct, no? Wala na tayong magagawa doon kasi yun na ang determination ng Supreme Court, no? Lahat naman tayo susunod sa Korte Suprema, kahit Pangulo, Vice President, and even Congress, kapag nag-utos na yung Korte Suprema, we are duty bound to obey. So, I mean, that's a given, I would say, no? Kung ano yung desisyon ng Korte Suprema, it is what it is, as they say. So, kung TRO or ultimately injunction, then pabor yun sa kay Vice President Duterte. But right now kasi kung ako tatanungin mo, I'm just looking at the facts before me, hindi nga regular yung petition eh. Hindi siya akma doon sa kung ano yung nakasaad sa rules, ano yung mga jurisprudence na sinasabi ng Korte Suprema regarding certiorari. So, I'm of the view na hindi ito papayagan ng Korte Suprema. Attorney, pag-usapan ho natin yung merits ng mismong petition na final before the Supreme Court. Gaano po sa tingin nyo, sa pag-analyze nyo, sa pagbasa nyo ng petition, gaano po kabigat yung weight nito o yung timbang nito? Or do you see this merely as a posturing o yung paglalagay noong ilang mga politiko nung sarili nila sa side ng vice-presidente na nauna nang nagdeklara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? Mahirap sagutin yung tanong mo, no, Katrina, kasi ang laki kasi nung flaw, nung petition regarding the fact na hindi pala ito in behalf of Vice President Duterte. No, the petition is not being filed in her behalf. Siya na nga mismo nagsabi na hindi naman ako kasali dyan, hindi ako kinonsulta dyan. No? So, that I think is a fatal flaw. No? So, kung pag-uusapan natin yung merits, kumbaga parang it's parang 5 steps ahead na yun eh. Kasi yung dun pa lang sa first step, mukhang tagilid na. And that is the fact na this is being filed without even the consent or even knowledge of the very topic or subject matter of the petition. Now, kung sinasakyan ito ng ibang mga politiko na gustong maging kabahagi or kahaligi ni Vice President Duterte sa 2028, then ako sa tingin ko they're taking a big risk, no? Precisely because of the fatal flaw in this petition. So kung nakikita nila ito na parang paraan nila para makapasok sa kampo, so to speak, ni Vice President Duterte, then they're doing that with kumbaga malaking risk na papalpak ito, no, because of that fatal flaw na sinabi ko. Attorney, usually po yung mga nasasakdal sa impeachment o kung anumang kaso, ang last recourse nila for remedy is the Supreme Court. Pero ano po yung available na remedy o recourse sa batas para pagdating naman doon sa pag-check ng mga magiging desisyon ng Supreme Court o yung bilis o bagal ng paglalabas ng mga mahistrado ng desisyon? Because if we would recall, hanggang ngayon, hindi pa rin nadidesisyonan ng IBP o ng Supreme Court yung pending pa rin
rin, as far as I remember, na disbarment case against Vice President Sara Duterte nung siya ay Davao City mayor pa, nung nanapak siya ng isang sheriff sa Davao City. So sino ngayon ho yung mag-check nung hindi lang nung timeliness nung paglalabas ng desisyon ng Supreme Court, pero maging kung tama ba o mali yung mga desisyon nila? Ano po yung legal remedies na available dito sa saligang batas? So unpack natin, ano? So if you're talking about legal remedies against Supreme Court decisions, wala. No? Kaya nga ang tawag sa Korte Suprema is the court of last resort. No? Ito na, that's the end. Kung ano ang sabihin ng Korte Suprema, that's it. Batas na yon. No? Yan din ang nakalagay sa civil code natin. Decisions of the Supreme Court form part of the laws of the land. So as far as legal remedies is concerned, last step na yung Korte Suprema. Wala na tayong remedyo doon in terms of legal remedies. Kailangan na tayong sumunod or hindi sumunod. But obviously, gusto natin sumunod lahat sa utos ng Korte Suprema. But it doesn't mean walang remedyo ang civil society. No? Kung halimbawa meron tayong hindi gusto or meron tayong gustong ipahiwatig sa Korte Suprema regarding their decisions, regarding their actuations, their behavior, kung ano-ano pa, we certainly have the constitutional right to do that. No? Kayo sa media, kami sa academe, kung meron kaming gustong kritisismo na ipahiwatig sa kanila, we are certainly free to do that. No? So, while yung decision nila ay pinal na, at batas na nga, hindi ibig sabihin doon basta-basta na lang nating tatanggapin ng ganun na lang. We can still criticize, we can still analyze, we can still, insult it kung talagang kabobohan yung boto nila and anything like that. Yun ang meron tayong remedyo as civil society is push back against Supreme Court decisions. But having said that, kailangan nating emphasize na Supreme Court decisions are the final decisions, determinations of what the law is or what the Constitution says. So, kailangan itong sundin. Apo. Attorney, maraming salamat po at looking forward tayo kung ano ang magiging development nga nung petition na i-file sa Korte Suprema, kung magiging pabor ba o hindi kay VP Sara nung i-file nung kanyang mga kaalyado. Attorney, maraming salamat po. Till next time po ulit. Maraming salamat din. Independent policy analyst at constitutionalist, senior research fellow sa Atenea Policy Center ng Atenea School of Government, si Attorney Michael Henry Yusinko ating nakausap. At sa oras na 7:56, partner, dahil meron tayong biniti na question kanina sa ating mga callers, tawagin na natin ang ating Jeep ZMM Hope Partner Lucky Listener. Napakarami pong nagpadala ng sagot sa ating Jeep ZMM Home Partner Question of the Day. At isa po sa mga naunang swerteng sumagot, kababayan mo to, partner, sa Pasig City. Hoy! Taga Barangay Rosario, si Ma'am